Gagawa tayo ng cream cheese ensaymada. Hindi ito ang traditional nyo na ensaymada dahil pansin nyo naman yung shape niya at may palaman tayo na cream cheese. Okay, so meron tayong first class na flour or bread flour, white sugar, instant dry yeast, tapos ay mix muna natin to. Okay. Next ay maglagay tayo ng konting asin, gatas. Ang gamit ko po ay itong Delis na evaporada. Tapos, itlog, cooking oil, and maglagay tayo ng konting vanilla flavor. Tapos, i-mix muna natin to or masahin natin until medyo nag-develop na ang kanyang gluten. Okay, so check natin. Ayan, stretchy na siya. So, ngayon ay ilagay na natin yung ating margarine. Ayan. Kung may butter kayo, pwede yung butter. Tapos, i-continue natin yung pagmasa until maging smooth at elastic siya. Siguro nasa mga 10 to 15 minutes. Ayan. Ayan siya. So, paano malaman kung okay na ang dough? Kuha ka lang ng konti. Tapos stretch natin yan gently. Kapag ganyan na yung gitna, kita mo, translucent na siya. Hindi na pupunit, meaning yan, okay na po yung dough. Yan o. Okay. Ayusin natin yung dough. So, same bowl, mag-lightly grease tayo. Tapos ay ilagay natin yung ating dough dyan. And then, i-lightly grease din natin to para hindi mag-dry yung ating dough. Tapos ay takpan natin yan at i-rest natin ng mga 30 to 45 minutes. Okay, after 45 minutes, eto na po siya. I-punch down natin para ma-release ang gas. Ngayon naman ay i-divide natin ito into 8 equal parts. Ayan, so ngayon ay bilugin natin to. So pansin nyo, hindi po ito yung typical na ensaymada shape. Yung forma na pa-swirl. Bilog lang. Ayan, tapos ilagay natin dito sa molde na may parchment paper. Pwedeng wala na. Pero ito kasi, inilagay mo sa ganitong molde habang nagdo-double siya, nagkakaroon ng korte din yung ating bread. Okay, ngayon ay takpan natin yan at mag-final rest tayo or i-proof natin for 20 to 30 minutes. Okay, again, kapag mainit po ang panahon, madali lang mag-rise yung ating mga dough. Pero kung malamig na malamig, matatagalan po. So, eto, mainit ngayon. So, mga 20 to 30 minutes, tignan natin. And, ayan, after 15 minutes ay, eto na siya. So, ngayon ay mag-egg wash tayo. Ito ay mixture ng egg and evaporada. Ayan. So, ngayon ay pwede natin itong i-bake. So, ang gagamitin ko po ay turbo broiler dahil wala po akong oven. Pero kung may oven kayo ay pwede pong i-bake sa oven to. Gamit ang turbo broiler, iset natin siya ng mga 80 degrees Celsius for 10 minutes. Again, pwedeng i-bake ang ating mga tinapay sa oven talaga or sa air fryer. And eto na ang ating mga tinapay. Palamigin lang muna natin ito. Okay, para sa whipping cream na gagamitin ko ay itong cream paste dahil mas stable kasi ito lalo na kapag mainit ang panahon. Yung iba naman ay nagluluto talaga ng palaman. Eto para mas simple, etong gagamitin natin. So maglagay na tayo dito ng ating cream paste. Tapos i-whip na muna natin ito for 2 minutes. Ayan. Tapos ay maglagay tayo ng cold water gradually while minimix natin to. Ayan. Low speed lang muna. Okay, kapag na-blend na yung water sa ating cream, ay i-increase natin yung speed into medium for 2 minutes. Okay, ngayon ay increase na natin sa high speed for 1 minute.
Ayan. Okay. Ngayon naman ay i-whip natin yung ating cream cheese. Ito ay softened sa room temperature. So, dapat malambot na to. So, bago kayo mag-start, ilabas nyo na sa ref or sa chiller. So, i-whip lang natin ito until maging creamy. Okay. Next ay lagyan natin ng konting whipped cream. So, i-whip na muna natin to. Kung gusto niyo na hindi ganito ka-fluffy, pwede kayong magdagdag ng gatas. Pwedeng water, pero mas malasa kasi kapag gatas. Okay, so eto na yung ating palaman. Dinivide ko siya into 6 equal parts. Actually, pwedeng hindi mo na siya i-divide kung one flavor lang. Pero since iba-iba yung flavor na gagawin natin, kaya ko siya dinivide. So, ang pang-flavor na gagamitin ko ay yung aking jam. Meron tayong jam na ganito. Pero kung meron kang ibang pang-flavor, pwede naman. Ito yung ating blueberry. Ito naman strawberry, mango, chocolate flavor. Gamit tayo ng ACC na chocolate syrup. Next, ube. Next naman ay Oreo. Okay, kapag malamig na ang tinapay, ay pwede na natin siyang butasan. Hindi ko na ipakita yung pagbutas. Ang ginawa ko lang ay, tinusok ko lang siya, tapos wiggle mo sa ilalim or sa loob para magkaroon ng space para sa ating palaman. Okay, ngayon ay maglagay na tayo ng palaman. Nilagay ko yung ating mga palaman dito sa pastry bag para madali lang. Yan. Ayun. Oh, nasobrahan. Okay, yung tira nating whipped cream ay gagawin nating topping or i-coat kasi natin yung ibabaw nito para dumikit yung pang-topping natin. Ayan. Ayan. Pwede din na mano-mano. Okay. Okay, para sa topping, ito yung strawberry. Lagyan natin ng strawberry jam. Ayan. Oops. Blueberry na ensaymada. Para naman sa mango, lagay tayo ng mango jam. Okay, para sa Oreo natin na flavor, mag-topping tayo ng crushed Oreo. Ayan. Para naman sa tsokolate, ang topping natin ay chocolate flakes. O, diba? Ang ganda. Para naman sa ube ay mag-grate tayo ng keso. Okay, tikman na natin. Ano yung gusto nyo tikman natin? Ini, mini, mini mo. Okay, eto na lang Oreo. Ayan o. Parang gusto ko rin yung mangga. Kita yung palaman. Masarap yung combination. Masarap yung cream cheese na palaman natin. Dahil palaman, no? Tapos, yung tinapay natin, malambot. Okay, hinati ko na siya. Actually, konti lang hinati ko para matikman lang talaga natin. Ayan, no? So, kita nyo yung loob. I-wiggle nyo talaga sa loob, ha? Para mas maraming palaman ang mailagay. Kasi dito napansin ko, o hindi ko lang alam, baka sa gitna marami. Kasi, dito lang kasi na part ang kinat ko. So, konti lang yung nakikita natin na palaman. Okay. Next. Tikman natin yung strawberry. Alam nyo, kahit iisang palaman base. Di ba yung ginawa natin na cream cheese na palaman ay isa lang? Yung whipping cream and yung cream cheese. Tapos hinati-hati natin siya and then naglagay tayo ng mga iba't ibang flavors. So kahit ganun kasimple yung ginawa natin, iba-iba pa rin yung characters nila. Kahit naglagay lang tayo ng flavors na hindi natin separate na iniluto or gumawa ng kanya-kanya style ng palaman, magkakaiba-iba pa rin sila ng character. So next, tikman natin ang ube.
Ube. Alam niyo maganda dito, kahit naglagay tayo ng iba't ibang flavors, yung lasa ng cream cheese ay malalasahan mo pa rin. Okay, next. Blueberry. Bagal. Okay, next. Chocolate. Amoy na amoy chocolate. Ang sarap nito with tea. Hot tea. Sarap. Next, mango. Okay. Nag-enjoy ako. I mean, again, kahit isang palaman lang na ginawa natin, naglagay lang tayo iba't ibang flavor, nagsha-shine pa rin sila individually. So, yun yung maganda doon. Ito po ay idea, sample. Kasi kung meron kayong ibang recipe, or baka diba, kapag nakita nyo to, ay, meron akong alam na feeling na pwedeng lagyan ng mga flavors. O, diba? So, okay lang. Basta, kung mag-work sa inyo ang recipe ninyo or kung ito ang mag-work, magandang ganun na meron kang idea. Ito lang kasi idea. So, pwedeng i-apply, pwedeng i-improve, pwedeng gumawa kayo ng sarili nyong twist. So, and pwede kayong gumawa ng iba't ibang flavors. Kung gusto nyo, gawa tayo ng ibang style naman ng palaman. Kasi meron din akong isa. Pero, yun ay lulutuin mo. Ito kasi, madaling style lang. Hindi na kailangan na lulutuin. So, ayan. Sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!